kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Jordanian journalist at dalawa niyang kasamang Pinoy crew, kumpirmadong hawak ng Abu Sayyaf sa Sulu, pero hindi pa raw itinuturing na kidnap victim. 20 bahay at bahagi ng isang elementary school sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City nasunog. Ilang lugar sa Metro Manila, binaha dahil sa magdamag na buhos ng ulan. Lagay ng panahon bukas, alamin kung magiging maulan pa rin. Mga nakatira sa mga lugar na daraanan ng Tullahan River, mahigpit nang nagbabantay matapos ilagay sa red alert ang La Mesa Dam. Exclusive, mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto at kolumnistang Simon Tulfo nagharap-harap sa piskalya. Mahigit 50 aso nagpaligsahan sa surfing sa San Diego, California. At sa showbiz saksi, singer-songwriter Cynthia Alexander, tuluyan na nga bang iiwan ng Pilipinas at sa Amerika na ipagpapatuloy ang music career? Saksi! Hawak na Abu Sayyaf sa Sulu ang Jordanian journalist at kanyang dalawang Filipino crew na naunang napaulat na nawawala. Kusang nagtungo raw sa kuta ng Abu Sayyaf ang tatlo na ayaw pang ituring na kidnap victim ng PNP. Saksi si June Veneracion. Isa lang ang identification card na ito sa mga naiwan sa kwartong tinuluyan sa Holo, Sulu nang nawawala pa rin Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atiani. Bureau Chief ng TV network na Al Arabiya. Huli siyang namataan, gayon din ang dalawang Pinoy TV crewmen na kasama niyang gumagawa ng dokumentaryo noong Hunyo 12. Sabi ni DILG Secretary Jesse Robredo, nakatawag na daw ang isa sa mga Pilipino sa kanyang boss sa Maynila at ipinaalam na hawak na sila ngayon ng isang Abu Sayyaf commander. Pero di tiyak kung humihingi ito ng ransom. Ang malinaw lang kay Robredo at sa Malacanang, hindi pinwersa ang grupo ni Atiani na pumunta sa kuta ng Abu Sayyaf. What we can confirm is that he's in the hands of ESG and that he went there voluntarily for an interview. Sa impormasyon ng Sulu Police, 2 o 3 beses nang nakakarating ng Sulu ang Jordanian reporter at may mga nakapanayam ng ilang opisyal ng Abu Sayyaf. Sa labas ng bansa, minsan na rin na-interview ni Atiani si Al-Qaeda leader Osama Bin Laden bago siya mapatay ng US Navy SEALs. Ano man ang tunay na estado ng tatlo, buo na ang desisyon ng gobernador ng Sulu. Hindi raw siya mag-uutos ng search operation para sa grupo ni Atiani na inalok pa nila ng security escort pero tinanggihan lamang ito. We are just monitoring. Pinomonitor namin. Hindi kayo maghahanap sa kanila. Pag lahat naman ng tao alis doon sa hotel na yon, ay si-search ko. Masisira utak natin doon. Ayaw pa rin silang ituring na kidnap victim ng PNP. Wala pa naman tayong nakukumpirma na lumapit sa atin, nakipag-ugnayan, natanggap tayo na may nagdidemand ng o nakipag-negotiate na nag-demand ng ransom o nagpapakilalang grupo na kumuha sa kanila. So wala pa tayong mga na-identify na. So still, they are considered missing. Para di maapektuhan ang turismo ng Sulu, nakiusap si Governor Tan na wag daw sanang palakihin ang kwento tungkol kina Atiani. We want foreigners to come but you just coordinate with us. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple. And you cooperate with us. You listen to us. Mula rito sa Zamboanga City, June Veneracion ang inyong saksi. Nasunog ang 20 bahay at ang bahagi ng isang paaralan sa barangay Apolonio Samson, Quezon City dahil dito suspendido na ang klase sa apektadong elementary school bukas. Dahil mula sa Quezon City, saksi si Bob Gonzalez. Bob. Igan, sa basketball court nga muna nananatili ang mga residenteng apektado matapos masunog ang 20 bahay dito sa barangay Apolonio Samson, Quezon City. Mag-alas 6 ng gabi nang gulatin ang mga taga-barangay Apolonio Samson ng sunog na nagsimula sa kusina ng isang Evelyn Lagunsad sa Sampaguita Street. Mabilis itong kumalat sa 20 bahay at umabot sa 5th alarm bago naapula alas 6:55 ng gabi. Walang namatay pero 4 ang nagtamo ng minor injuries galing sa sunog habang tinatayang nasa 40 pamilya ang apektado.
Nasa 3 milyong piso naman ang halaga ng pinsala ayon sa Bureau of Fire Protection. Pahirapan daw ang pagresponde dahil maliliit ang kalsada at iisang daan patungo sa nasunog ng mga bahay. Sa bilis ng pagkalat ng sunog kanina, si Aling Luz Viminda, ilang gamit at ang 2 aso na lang niya ang nailigtas. Meron kasi kaming kapitbahay na nagluluto, pumutok yung gasol. Takbuhan na yung tao. Ang laki na ng apoy paglabas namin ng bahay, sa likod lang namin. Kwentro ng isang saksi sa mga bombero, minarinig itong pagsabog bago magsimula ang apoy. Damay din sa sunog ang 10 classrooms, bukod pa sa home economics room at ilang laboratories ng Apolonio Samson Elementary School. Yung port natin mag-serve na for the evacuation. Yung clothing po, sa atin po galing barangay din, then mga kapitbahay natin tumutulong naman po. Then, in a while po, baka dumadini po yung local government natin. Mga damit, kumot at saka ilang pang mga gamit pantulog ang kailangan ng mga residente dito dahil sa ngayon nga Igan, sa mga karton lang ito natutulog doon sa basketball court. At dahil nga merong mga ilang kwartong nasunog, idineklara ng walang pasok bukas sa Apolonio Samson Elementary School. At live mula dito sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City, ako si Mav Gonzalez, ang inyong naging saksi. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy pero may panibagong bagyong nagbabanta. Makikita sa satellite image mula sa Weather Central ang patuloy na pagkilos palayo ng bagyong Butchoy. Kumikilos ito sa bahagi sa Japan o sa bahagi ng Japan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging aabot sa 150 kilometro kada oras. Ang papalapit na bagyong papangalan ng Karina ay namataan ng pag-asa sa kanluran ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometro kada oras. Sa Miyerkules ito posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero hindi naman inaasahang maglalandfall. Ayon sa pag-asa, malabong maghilahan ang 2 bagyo o ang tinatawag na Fujiwara effect. Pero asahan daw ang pag-uulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon dahil sa hanging habagat. Opo, malayo po ang distansya ni Butchoy at saka itong tropical storm Talim kaya hindi po sila magkakaroon ng Fujiwara effect. Although susundan po nitong si tropical storm Talim ang tatahakin ni Butchoy na Naka-alerto na mga nakatira sa mga lugar na daraanan ng Tulyahan River. Sakaling umapaw at umagos dito ang tubig mula sa Lamesa Dam. At live mula sa Quezon City, saksi si Micaela Papa. Bika. Igan, nananatiling nakataas ang red alert status dito sa Lamesa Dam. At kahit buong maghapon ay wala nang ang pag-ulan, naka-alerto pa rin 24 oras ang mga tauhan ng Lamesa Dam dahil nga posible pa rin tumaas ang level ng tubig dito kung magkaroon ng pag-ulan sa mga watershed na panggagalingan ng tubig ng dam. Kumpara sa level nito pagkatapos ng magdamag na pag-ulan kagabi, bumaba na raw ang tubig sa Lamesa Dam ngayon dahil sa pagganda ng panahon kanina. Pero ang 79.78 meters nitong water level as of 9 p.m. hindi pa rin malayo sa 80.16 meters spilling level o level kung saan aapaw na ang tubig nito. Kaya nananatili raw ang red alert, gayon din ang rekomendasyong ilikas ang mga nasa gilid ng Tulyahan River na daluyan ng tubig mula Lamesa Dam. Pero sa bahaging ito ng ilog sa Quezon City, wala pa raw abiso ang barangay na maglikas. Gayunpaman, maraming tulad ni Marisa, di makatulog. Nakabantay na lang sa 5 anak na nahihimbing. Handa raw siyang lumika sakaling sumama uli ang lagay ng panahon. Pag tumataas yung tubig namin, hindi talaga po ako makakatulog. Baka mamaya biglang tumaas. Bigla pasukan kami ng tubig. Kung tuloy-tuloy po, aakyat na po kami. Pero hindi pa kami po matutulog. Karamdaman po namin muna yung tubig. Ang Ipo Dam sa Bulacan naman nagpakawala ng tubig alas 6 ng umaga kanina kahit hindi pa naabot ang 101 meter spilling level nito. Maging ang Bustos Dam sa Bulacan pa rin nagpakawala ng 47 metro kubiko matapos umakyat sa spilling level ang tubig doon dahil sa pag-ulan. Umapaw naman ang Wawa Dam sa Rodriguez Rizal na tulad ng Lamesa Dam ay walang gate valve dahilan upang masira ang mga pinauupahang cottages sa bukana nito. Sa ngayon, bawal muna ang paliligo sa dam na isa ng pasyalan.
Igan, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin sa 79.78 meters ang water level dito sa La Mesa Dam. Ayon naman sa ilang opisyal ng Barangay North Fairview, ito nga yung barangay na nakasasakop dun sa mga kabahayan na ating pinuntahan kanina. Bagaman wala pa silang abiso para sa forced evacuation, sinabihan naman nila ang mga tao na maghanda na para lumikas sakaling magbago ang lagay ng panahon. Live mula sa La Mesa Dam, ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Umabot sa lagpas tao ang baha sa ilang barangay sa Quezon City at ilang lugar sa Metro Manila. Bunsod ng magdamag na buhos ng ulan. Kanya-kanya namang diskarte ang mga residente sa pagsalba sa kanilang mga gamit. Saksi si Julio Segovia. Napilitang lumangoy ang mga alagang baboy ni Aling Teresita matapos abutin ng baha ang bubong ng kural nila dahil sa walang tigil na pag-uulan nitong magdamag. Yung tubig umaalpas hanggang sa papunta na rito. Kaya kami naglilikas. So kaya pati itong mga baboy na ito? Likas na namin. Ang ilang residente, kanya-kanyang salba ng mga gamit. Ang mamang ito, kinayang pasanin ng 2 anak. Inilabas din sa binahan nilang bahay ang lolong ito, nasakay naman ng wheelchair. Pero marami ang di pa rin lumikas. Yung iba, lumilikas na lang sa eskwelahan. Pero nasanay na pa kayo? Hindi, dito lang kami sa bahay namin. Hindi naman kami nagpapanik kasi sanay na nga kami. Ang malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw sinamahan pa raw ng high tide kaya naman bumahan ng husto sa Gumamela Street dito sa Barangay Roja sa Quezon City. Nataon pa na mababa yung lugar nila at may katabing ilog ang barangay kaya naman ang baha raw rito umabot ng lampas tao. Ang level natin dito katulad nito, 1 meter. Ang 1 meter hanggang dito na yan, bewang na yan. Dito lang pero pagdating sa likod, medyo malalim na. Times 1. Mga times 2. Gadibdib naman ang inabot ng baha sa West Riverside sa Barangay San Antonio dahil din sa pag-apaw ng isang ilog. Nakunan pang ang lubog sa tubig ang basketball court nito. Pinasok din ang isang tindahan kaya naglutangan ang paninda nito. Yung mga sasakyan po dito kanina nagmadali po kaming ilabas yun. Pinark po sa mas mataas na lugar. Tapos nag-akyat na po kami ng gamit. Mahigit 2 oras din po tumagal yung baha na hanggang dito po. Sa ilang barangay naman sa Malabon gaya sa Potrero, umabot ng hanggang dibdib ang baha. Kaya may ilang dumiskarte para kumita sa pamagitan ng pagbabiyahe ng mga improvised na bangka. Bumaha rin sa boundary ng Valenzuela at Obando, Bulacan. Sakaling may kailangang i-rescue sa mga binahang lugar, malaking tulong sana ang mga rubber boat ng PNP. Pero 75 sa mga ito na binili noong 2009. Hindi akma sa biniling motor, kaya under investigation pa at ayaw ipagamit. May sulat na po sa Commission on Audit at sa Ombudsman. Requesting authority na gamitin na namin yung rubber boats. Pwede raw itong kapitan ng akmang motor kung sakali. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.